Hello mga mare, andito ako ngayon sa farm. Maaga pala kaming umalis ng Jensan. Kaarawan kasi ng lola ko mga mare, kaya naman pupunta kami ng Banga. Bali nakisakay pala ako sa sasakyan ng tito ko kasi marami akong dala. Bandang hapon na nga ito mga mare, eto nga bumuhos ang malakas na ulan. Eto nga habang nagme-merienda ako mga mare ay natutulog naman si Bryce. At si Andrea naman ay andun sa kwarto naglalaro ng cellphone. May dala pala akong tinapay galing Jensan, kaya naman humingi muna ako ng Nutella dito sa tita ko. Yung tita ko pala mga mare ay nag-init na rin ng tubig. Medyo malamig na din kasi ang klima dito mga mare, kaya naman ang sarap humigop ng kape. Pag ganitong klima talaga mga mare, ang sarap pa naman matulog. Napahimbing pa nga ang tulog ni Bryce niyan mga mare. Bali, hinihintay ko nga pala yung kapatid ko para sunduin ako dito. Plano kasi namin, 4 PM ay aalis na kami. Nang paalis na nga kami mga mare, ay naku, lumindol. Grabe mga mare, sobrang lakas talaga. Sa buong buhay ko talaga mga mare, ito talaga ang pinakamalakas na lindol na naranasan ko. Eto na nga mga mare, nagbiyahe na kami papuntang Banga. Bali, ang kasama ko palang bumiyahe mga mare ay si daddy at saka mga kapatid ko. Syempre kasama ko si Andrea, si Bryce at saka si Bryle. Eto nga mga mare, medyo madilim na nang dumating kami ng Banga. Abay, tamang-tama talaga ang dating namin mga mare. Dumating din ang lechon. Na makita ko nga yung mga lola ko mga mare, eto na nga nagmano na rin ako. Pagkatapos mga mare, syempre hinanap ko na din yung birthday celebrant. Na makita ko nga si mama mga mare, eto nga nag-bless na ako at nag-greet sa kanya ng happy birthday. Syempre mga mare, bilang apo ay hindi ko talaga to papalampasin ang birthday ng lola ko. Actually mga mare ay hindi niya talaga ine-expect na meron siyang handa. Syempre hindi din siya mag-e-expect na darating kami kasi nga merong pasok. Naku ma, pina-absent ko pa talaga yung mga bata para maka-attend lang ng birthday mo. Shoota. Grabe naman itong birthday ni mama mga mare, abay may pa-highlights pa nga. Syempre bago kami kakain mga mare ay mag-picture taking muna. Pag ganitong okasyon mga mare, hindi talaga mawawala itong mga kantahan. Dahil sintonado nga ang inyong mamilyanin mga mare, ito nga nagsayaw-sayaw na lang ako dito sa Gedli. Sayang nga at hindi kompleto yung mga anak ni mama at yung mga apo niya. I hope na sa susunod na birthday ni mama mga mare ay kompleto na kami. Itong setup pala mga mare ay hindi ine-expect ni mama. Akala niya lang ay pupunta lang siya dito dahil dito magdi-dinner. Hindi niya alam nandito pala yung mga bisita niya na naghihintay sa kanya. Napaka-memorable talaga itong birthday celebration ni mama mga mare. Biruin nyo naman, ito talaga yung pinakamalakas na lindol na naranasan namin. Nakakakaba pero thanks God mga mare, walang masamang nangyari sa amin. Hay nako, kahit sintonado si daddy mga mare, eto nga kumanta pa nga. Nag-request pa nga yung tito ko mga mare, nakakanta daw ako. Kaya naman sinabi ko sa kanya, wag niya na akong pakantahin ako, baka malilindol ulit, nakshuta. Dahil nagkakasayahan nga kami dito mga mare, eto nag-try din akong uminom ng The Bar. Naku, sa totoo lang mga mare, ito yung first time na uminom ako ng The Bar. Bali, umiinom naman ako mga mare, yun nga pa wine-wine lang. At syempre, kung meron lang okasyon. Eto nga, binidyohan ko isa-isa yung pag-inom namin mga mare. Hindi naman ako naglalasing mga mare, abay naka 4 shot lamang ako. Hindi pwedeng malasing ako mga mare, abay meron pa akong anak na babantayan. Ang tagal-tagal pa naman ito patulugin tuwing gabi. Ang importante, nakatikim ng konti. Abay baka sabihin nila ang kg-kg ko na, nakshuta. Pero habang umiinom mga ako niyan mga mare, nagchat-chat naman kami ni Daddy B. Bali kinakumusta ko nga mga mare kung nakauwi na ba siya ng bahay at kung okay naman siya. Syempre kailangan natin kamustahin mga mare kasi hindi kami magkasama. Bali naka-duty kasi si Daddy B ng Lumindol mga mare. Mabuti na nga at nag-update na siya sa akin na nakauwi na siya ng bahay. Bali eto pala mga mare yung kuhang video ni Daddy B. Natumba yung water dispenser namin. Nabasag yung mga gamot ni Bryce at saka yung ibang mga vitamins niya. Thank you Lord, at saka hindi nahulog yung regalo sa amin ni Daddy B nung kasal namin na jar. Naku mga mare, kumapit pa talaga. Nahulog din yung mga nakalagay sa taas ng cabinet tulad ng mga lotions. Marami nga ang bubog ng vitamins niyan mga mare at napakahirap linisin kasi nga walang kuryente. Total blackout din kasi ang Jensan. And thank you Lord dahil we are safe.